Kengkoy eh. Kinengkoy yung impeachment. Rapid Fire! Napanood niyo po ba? Ang katarantaduhan sa Senado. Talagang hindi papayag eh, no? Sabi ko na nga ba eh. Anong issue pa ginagamit eh. Kasi puro dura eh. Puro putak. Puro laway. Mga kaibigan, no? Si Caldero talaga parang ano to eh. Babaeng buntis na hindi mapaanak. Sipin ninyo. You know, every time I'm confused or di ko malaman yung sagot, I go to Jeremiah 29:11 that states, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." But I'm reminded that kung ang Diyos may plano sa atin, ang demonyo may plano din sa atin. So, one way or the other, ano sinasabi? Parang ang buntis na hindi mapaanak si Cayetano. Mga kaibigan, hindi ba sabi, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Isipin mo, pinangangalandakan yung Biblia para magmukha siyang tama sa ginagawa niya. Ano tawag mo ron? Blasphemy yun eh. Mga kaibigan eh. Yun ang tawag, blasphemy. Pag yung paglapastangan. Di ba? Di sukdulan yan. Mga kaibigan. Doon ako nakakuan eh. Nangingilabot eh. Mandate nyo ba na sirain ang batas? Hindi nyo mandate yan. Yan lang ginagawa nyo yan. Yang na dapat na gawin ng mga senador. Kayo ba di ba kayo makapagsalita ng ganyan? Nalabag yan, ginagawa niyan. At sila'y nagkikreate siya ng constitutional crisis. Tumayabang na si Bato. Napakinggan ko kanina yung isang video na ini-interview siya. Sir, what made change your mind, sir? What changed your mind rather, sir? Na from dismissal, pumayag ka na, appease ka na, remand na lang, kahapon. I am a practical person. I can give and take. Hindi ako puro take ng take. Mag-give rin ako minsan ng aking posisyon. Di ba? Otherwise, kung makasarili ka, sarili mo lang iniisip mo, baka masiro ka. Walang susuporta sa'yo. Then yun nanumpa po kayo kahapon, di ba, as Senator Judge ng Huwes. Pero ang sinasabi nila, yung ginawa niyo pong motion for dismissal, dapat depensa yung galing sa abogado ni BP Sara. Parang nag-lawyer daw kayo, sir. If you have observed, that is why ayaw pong mag-deliver ng privilege speech na nakasumpa na kami as Senator Judge, di ba? Malaking debate yung kahapon, di ba? Pinipigilan nila kung mag-deliver ng privilege speech. Gusto nila unahin muna. Kasi kung sitting as Senator Judge ka na, matinted na yung pagiging judge mo kung yun ang deliver mo na privilege speech. That is why I insisted. Because that issue can be resolved. Pwedeng ma-resolve yun without converting into impeachment court. Klaro yun, may mga Supreme Court ruling ko that the Senate can decide as to the issues regarding this impeachment complaint. Sen, para sa inyo po, impartial justice pa rin po yung ginawa ninyo sa pag-motion po ninyo? Hindi po talaga, mayroong two sides of the coin dito. Mayroong masaya, mayroong hindi. For the Duterte group, sabihin yun, that's justice for them. Kung doon naman sa mga yellow, na gustong-gusto talagang ipin down si BP Sara, that's injustice for them. Diba? Kulang na lang magpasa sila ng batas na wala nang kaso mga magnanakaw. Di ba? Hindi nila magawa yun na gawin nyo kasi yun naman ang gusto nila. Di ba? Paligtasin ang mga magnanakaw. Ito bang mga taong ito, kamukha ni Alan Peter Cayetano, ginagawa nyo pa bang guest speaker ito?
Ba mahiya naman kayo kung meron kayong mga pagtitipon, lalo na mga paaralan, huwag na kayong kukuha ng mga ganitong klase ng tao. Alam nga naman, kunin nyo na naman, Robin Padilla, Bato de la Rosa, maging speaker. Naku po, pagka ganyan ang okasyon, at nilalagay ninyong speaker, yan sila Alang Cayetano na yan, tsaka itong mga senador na walang ya, mga senador na walang maituturong mabuti sa mga estudyante, lalo-lalo na, mga kaibigan. Abay, sira na ulo nitong republikang ito. Mga kaibigan, ito'y republika ng mga luko-luko, mga sira ulo. Ito sabihin ko sa inyo, pag sabihin na natin, tanggapin na natin, sandali, si Robin Padilla mananalo. Pero, maniniwala kayo, number one? Yan ang hindi ako maniniwala. Mga kaibigan. Bakit? Maniniwala nga ako mga gago, mga hindi nag-iisip. Marami yan. Di ba? Marami yan iboboto siya niyan. Di ba? Itong mga nagre-reklamo ngayon, bakit? Tumaas ang gasolina pero walang ginagawa gobyerno, bumoto rin sa kanya yan mga kaibigan Di ba? Pero hindi ako maniniwala, nag-number 1 ka, ibig sabihin, pati mga nag-iisip na tao, bumoto sa'yo. Yun ang lumalabas sa resulta ng eleksyon. Bakit mo paniniwalaan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Hindi sana nasira ang moralidad ng mga mamamayang Pilipino. Kung hindi tayo nagkaroon ng mga kamukha ni Peter Cayetano sa gobyerno, at ng mga kasama niya, mga kaibigan. Hindi sana nasira ang moralidad ng mamamayang Pilipino kung ipinagtanggol niya ang mga mamamayan na pinagpapapatay sa panahon ng kanyang amo na dinidilaan sa tumbong na si Digongyo. Hindi ba? Mga kaibigan. Tapos sa mga drug lord nakawala. Pinakakawalan. Nagkaroon ng smuggling ng shabu. Walang nangyari. Mga kaibigan, sina Paeldon, yan sina Peña. Ano sinasabi nito? Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Arman Balilo! Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo.